Okay po, tayo po'y manalangin. Tayo po'y tumaya't manalangin. Hallelujah, Diyos, Lord Jesus. Ama namin banal, salamat po sa umagang ito na muli po, nabigyan na naman po kami ng pagkakataon upang makapakinig ng inyong banal na salita. Salamat po sa araw na ito na muli po ako'y gagamitin mo, Lord. Tanging pangalan mo lamang mahayag at ang biyaya mo lamang ang maranasan. Maraming pong salamat, Panginoon, sa inyo po. Pinagkakatiwala ang lahat sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Sa pong mapagpalang umaga sa ating lahat, kanina nag-aan talaga kami kung sinong devotion kasi alam ko ako. Pero actually wala po talaga ako. Umaga na po talaga ako nakagawa ng devotion. So sabi ko kung di makakaano si Brother Leo, isa ko na kasi po namatay po yung lola ko. So puyat po ako ilang araw na, pero salamat sa Diyos kasi itong message na to is last week ko pa. Kaya nung sinabi ni Pastora na next week para ako nalambot, Lord, sabi ko parang excited ako last week. Yung talagang gustong-gusto ko na ako kasi hindi para matapos kasi ang sarap nung pinag-aralan ko tong message na to. So hindi po ako humingi ng tulong kay Brother Eman kagaya nung ginawa ko dati dahil sabi ko, Lord, ayoko pong nakaasa na lang kay Brother Eman. So gusto ko maranasan ko kung paano mo siya kinakausap, maranasan ko yung pangungusap mo sa akin. So, sa amin po, nung lumipat po kami doon sa lugar namin, is puro buko rin po yun, konti lang yung tao. So marami talagang, may bukid doon na punong-puno ng palay. So sabi po nila, pagka magbubukid ka, mahirap ka, hindi. Sa totoo lang po, pag may malaki kang bukid, mayaman ka. Kasi yung kapitbahay namin, ang dami niyang bukid. Pag titignan mo siya, simpleng-simple lang manamit, butas pa nga eh. Pero yung mga anak niya nakatapos na isang engineering, isang teacher, at isang veterinarian. So, at ang buhay nila is talagang makikita mo, simple pero alam mong masagana. Dahil nga sobrang tipid. Nung dumating yung panahon na nagkasakit yung pinakananay, dahil sa dami ng bukid nila, isa-isa nawala. Kasi ilang taong naratay yun eh. Ang pinantustos nila doon sa nanay nila is yung mga lupa, yung mga bukid nila na napakalaki, halos nabenta lahat. Kaya lang wala ring nangyari. Dumating din sa punto na kinuha pa rin ito. So, ngayon po, meron po talinhaga si Jesus na ang pamagatisang nakatagong kayamanan na matatagpuan sa Matthew 13 verse 44. Ang kaharian ng langit ay tulad sa nakatagong kayamanan sa isang bukid na nagtagpuan ng isang tao at tinabunan niya ito. Sa kanyang kagalakan ay umalis siya at ipinagmalaki ang lahat. At pinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang bukid na iyon. So ang pamagat po ng ating pag-usapan is, what God does for us. Ano yung ginawa ng Diyos para sa atin? Ilang beses ko na po narinig itong talinhaga ni Jesus, at ito po yung madalas ko naririnig. Na is yung tao, is tayo, na ibinenta natin yung bukid dahil nakita natin yung kaharian ng Diyos doon sa bukid yun. So marami po ako narinig na ganitong katuruan. So ibibenta mo, sabi nga po, huwag ka selfish. Pag marami ka, bigyan mo yung kapwa mo. Pag sobra-sobra, bigyan mo yung kapwa mo. Kung meron ka malaking kayamanan, di ba nga sabi nga po dun sa Mateo 19, yung binati yung mayaman. So, mayan po yun. Bali po, ibenta mo nga daw po yung ari-arian mo at sumunod. Ito po yung katuruan, sumunod ka kay Jesus. Kasi ito yung kaharian, nakita mo doon sa bukid na yon. Pero kung babasahin po natin mabuti, ito po ay nababase sa work, sa gawa. Hindi po ito na sa biyaya ng Diyos. Kasi sa panahon po ngayon, pag ikaw mapera na, hindi ko po nila lahat
Pag mayaman ka na, hindi mo bibitawan yung ari-arian mo para lang gawin mo to. Para lang sumunod ka sa ipinag-uutos ng church. Kasi kadalasan ganito gawin mo to, gawin mo yan. Huwag ka nang gumawa, huwag ka nang umano, basta ito gawin mo. So, ganun po yung nangyayari. Meron po kami kasamahan dati sa church. Dalaga po siya. Nakita ko yung pagod niya sa paggawa niya sa Diyos. Although ang sarap po tignan kasi dedicated po talaga siya sa paggawa. So, parang halos everyday, 7 days nandun siya sa church, gumagawa siya ng gumagawa. Pero makikita mo yung pagod niya. Nilaan niya yung buong oras niya para doon. So, pero makikita mo yung pagod niya. Makikita, hindi siya nagsasalita, pero yung mga mata niya, nagre-reklamo na sa pagod. So, sabi nga, di ba doon sa Mateo, na yung ang binata, ang binatang mayaman, sabi po, babasahin ko sa chapter 19, verse 16 to 23. May isang lumapit sa kanya at nagsabi, Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? At sinabi niya sa kanya, bakit mo ako tinatanong tungkol sa mabuti? Isa ang mabuti. Ngunit kung ibig mong pumasok sa buhay, tuparin mo ang mga utos. Sinabi niya sa kanya, alin sa mga iyon? Sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi para sa kasinungalingan. 19, igalang ang iyong ama at ina at ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sinabi sa kanya ng nakabataang lalaki, sinunod ko na ang lahat ng mga ito. Ano pa ang kulang sa akin? Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging ganap, humayo ka. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ibigay mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos ay pumarito ka dito at sumunod ka sa akin. Ngunit nang marinig ng binata ang ganitong salita, umalis siya. Siyang nalulungkot sapagkat napakarami niyang ari-arian. Hindi po ba napakahirap po kasing bitawan ng mga bagay na meron ka para lang sumunod. So ikaw, basta sabi mo, ano sabi ng binata? Nalungkot siya, umalis siya, binaliwala niya yung sinabi ng Panginoong Jesus. Kasi hindi niya talaga, gusto niya maligtas pero hindi niya kayang bitawan yung kayamanan na yun Kasi syempre iisipin mo, ikaw bilang tao, bakit ko ito iwan? Paano kung halimbawa na may mangyari sa akin? Saan ako kukuha? Binitawan ko na, ipinagkaloob ko na sa lahat sa mas nangangailangan. So sabi nga, itong kautusan na ito is, katuruan na ito is madalas kong naririnig, pero ito yung parang laging ang bigat sa akin Pero nung binasa ko to at pinag-aralan, pinakita ng Diyos yung biyaya niya sa akin. Kaya ito po yung isa po sa itinuro ng Diyos sa akin. Na is yung tao na nagbenta ng kanyang ari-arian para doon sa bukid na yon, isang ating Ama sa langit. At yung kayamanan na yon is tayong mga tao na itinuring niya tayong kayamanan. At ang ipinabayad niya sa bukid na yon, isang ating Panginoong Hesus. Tinubusahin ng Panginoong Hesus para sa ating mga kasalanan. Yung Ama, bilang ikaw na bilang tatay, lahat ibibigay mo sa anak mo. So pag nakita mo na napaka-precious ng bata na yun, talagang aalagaan mo siya. So nakita tayo nung Ama doon sa bukid na yon at tinuring niya tayong kayamanan. Akalain niya pinagtubos pa niya yung kaisa-isa niyang anak. Sabi nga sa Deuteronomy, sesya na hindi ko nasunod. Totoo po pala, pagka nandito ka na, kung ano yung sinulat mong pahaba, hindi na masusunod. Pero yung verse na nandito is nakalapat pa rin po. Sabi nga po sa Deuteronomy,
So sabi nga po sa Deuteronomy, di ba, pinili na tayo ng Diyos, so hindi ko makita doon sa ano. Pag nandito na talaga, hindi po talaga nasusunod. So parang hindi pa po makita doon sa notebook. So pinili na tayo ng Diyos eh. So ikaw, bilang tinuring kanyang kayamanan, una pa lang pinili ka na ng Panginoon. So ang sarap lang sa pakinggan na ikaw bilang isang makasalanan, tinuring ka pa rin kayamanan ng Panginoon. Sabi nga sa John 3:16, di ba? Kayo na lang ang pag-ibig ng Diyos. Binigyan niya bugtong na anak para sa ating kaligtasan. So yung pinambili niya doon sa bukid na yon is yung kaisa-isa niyang anak. So ikaw ba, hindi ka ba kikilos na alam mong pinambayad sa'yo is yung anak niya? So ikaw bilang isang tinuring na kayamanan, hindi mo na kailangang utusan. Hindi ka na kailangang dikdikin. Kagaya ko, sa totoo lang po, kung ako lang, hindi ko talaga kaya. Nung nalaman ko to, sabi ko pa nga, ang iksi, parang ang hirap. Ang hirap i-share kasi, ang iksi. Ano pa ako, sabi ko, buti pa sa inyo mahaba, parang na. Pero sabi ko, Lord, thank you kasi nakita ko to, pinakita mo sa akin to. Pinadama mo sa akin kung gaano ako kapalad na nabasa ko to. So bilang ikaw tinuring kang kayamanan, gagawa ka. Nandun na kahit ibigay mo lahat ng ari-arian mo or magkaloob ka sa sa mga dukha o magbigay ka sa ibang tao, ilan mo yung oras mo sa Panginoon, yung puso mo galak na galak. Sabik ka kasi iniisip mo or na ikaw tinuring kang kayamanan ng ating Panginoon. So hindi mo na kailangan mangamba, hindi mo na kailangan na malungkot sa bawat problemang darating sa buhay mo. Laging nandyan may isip mo talaga, hindi, treasure ako ni Lord, kayamanan ako ni Lord, so bakit ako malulungkot? Binigay niya na lahat sa akin, nandyan na yung peace, nandyan na yung joy, nandyan na yung kayamanan na gusto mo, hindi lang pera, hindi lang mga bagay, is nandun na yung kalakasan, nandun na yung malusog na pangangatawan. So, pagka tinanggap mo na ikaw ay tinuring na kayamanan ng ating Panginoon, is lahat ng yan magagawa mo. Magpunta ka man sa church o gumawa ka man sa church, 24/7, yung puso mo galak na galak. Hindi mo mararamdaman yung pagod. Kagaya nung nakita ko sa dati pinanggalingan namin, kita ko talaga, deserve niya, gumawa ng gumawa. Hindi na siya nag-apply ng trabaho, binaliwala niya lahat para lang sumunod. Pero pag nakita mo siya sa isang sulok, yung pagod, yung lungkot, yung panghihinayang, narinig ko pa na isang beses na ang sabi niya, wala akong trabaho, ilang taon na. So naubos na yung savings na iniwanan ng nanay niya. So sabi ko, ganito ba maglingkod kay Lord? Nakakapagod naman. Parang doon ako nagsimulang matakot na gamitin ni Lord eh. Kasi sabi ko, nakakapagod naman. Para namang wala na akong pahinga. Pero kung ikaw, tinanggap mo ang Panginoong Jesus at tinanggap mo na ikaw bilang isang anak ay tinuring kanyang kayamanan, lahat ng pagod, lahat ng hirap, lahat ng pangamba, hindi mo na kailangan utusan. Gagawa at gagawa ka. Yung puso mo, kikilos at kikilos. Yung bibig mo, kahit ayaw mong ilabas, kusang lalabas. Kusang magsasalita at magpapahayag ng kabutihan at pag-ibig ng Diyos. At lahat ng makakarinig is may inspire. Hindi lamang po sasabihin mo, makikita rin sa sarili mo na ang Diyos kumikilos sa buhay mo. So salamat sa Diyos kasi kahit nga itong isang linggo na to, wala akong tulog. Kasi nga, lola ko lang po, nanay ng nanay ko. So wala kaming magandang bating ng bata kasi nga sobrang maldita ko. Magkaaway po talaga kaming mortal. Dumating pa sa punto na halos isumpa na ako ng lola ko. Pero salamat sa Diyos kasi ito, sabi ko nga, last week ko pa nagawa. Gustong gusto ko nang, sabi ko, Lord, ang sarap kasi, halos hindi ako nakatulog nung binabasa ko to. Habang pinag-aaralan ko is, iyak lang ako ng iyak kasi sabi ko, Lord, ang sarap kasi sa kabila ng pinagdadaanan namin. At sa kabila ng pinagdaanan ko, sa kabila ng kasalanan ko, dahil totally talaga ako is, pasaway talaga ako, anak. Pinatawad mo ko at tinuring mo pa akong kayamanan. So salamat sa Diyos kasi
Eto, ginagamit niya ako, siguro hindi pa ganun pang malakasan, pero naniniwala ako na may plano si Lord para sa akin. At naniniwala ako bilang isang kayamanan niya, hindi ko kailangang utusan. Makikita ng tao na parang ayaw ko, pero ang puso ko, ang isip ko, ang espiritu ko, kahit ayaw ng katawan ko, pero ang espiritu at puso ko, handang maghayag, handang magsalita, handang gumawa. Hindi na kailangan pilitin pa. So salamat sa Diyos kasi itong araw na to is, sabi ko nga, namatay lola ka, pero magalak ka pa rin dahil hindi na pinahirapan at naniniwala ako bago siya nawala. Ilang beses napatanggap na ni Pastor, ang dami nang nakausap. So, halos nandun ako, nasisharean ko siya, sabi ko, Lord, thank you kasi naibsan na yung paghihirap ng lola ko. So, salamat sa Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita at sa wisdom na ipinagkaloob.